Welcome to an episode of The Hypothalamus Made Me Do It. This episode is called Say It Before My Hypothalamus Overthinks It. Andito na ang inyong kakulitan, kachikahan, at kaiyakan, kung saan ang love advice ay hindi galing sa Pinterest quotes. I am your host, Marian Elizabeth De Los Reyes, and I am here with Chloe Sanyes, Angel Margaret Juncan, and Isa Real Yorta. So, before tayo humano sa topic, how are you guys? How do you feel? Kamusta ang inyong mga sarili? I'm really grateful to be here and to be able to talk to you guys. I'm feeling so alive and ready to share. Lalo na, excited ako sa pag-uusapan natin. Yes! Tama. For me, I'm feeling very nice, very cool, and I'm very excited to give you advice na hindi galing Pinterest. Oh my God! And because we're streaming in the comfort of our own homes, expect the unexpected gaya niya! Wait lang, parang ang sakit naman nun. May pinaghuhugutan ka ba? Next question po. Please. Oo nga. Okay ka lang ba? Parang ikaw naman kailangan namin kamustahin, Marian. Ibalik natin ang tanong sa kanya. How are you feeling? Sige na nga. So, ako, naghihintay pa rin sa kanya. Kailan kaya siya darating? Diba? Pero, ayun na nga, may konting pagbabalik. Pero, wala. Siyempre, okay lang. Pero, ano ba? Talaga hindi ba? ako usapan dito. Ako yung host, diba? Kayo usapan. Kayo ang topics. Ay, pasensya na po. Pero hindi lang naman yun ang pag-uusapan natin, kundi ang usapan ng mga puso ninyo. So, kumusta ang mga puso nyo? Ikaw, Isa, kumustang love? May nababalitaan kasi ako dyan sa isa na yan eh. Sa isa na yan! Hello? Ikwento mo na! Ano bang nababalitaan mo sa akin, Marian? Parang wala naman nata akong sinasabi. Usap-usapan ng hot chismis. Si Kuya, ibalita mo na. So, ito na nga. Maybe I'm in the slowly falling for you. Slowly falling for you. Ay, grabe. Uy. Iba na talaga. Ganyan talaga pag na, Continue. Yun lang naman, I am in very slow burn ang atake ng buhay ko ngayon. Yes. Ay! Yes May naman, padala pa sana. si ate girl. Grabe. Sana all Sana slower. Sana all my love life. Just me. Paano naman yan dyan? Yung isa, yung isang angel dyan. Kumusta ang puso? Masakit pa ba? O may iba na? Kwento mo yan. Parang ang sakit naman nun. Pero ang masasagot ko dyan, physically, hina-heartburn ako. So, I feel like kailangan ko na ng someone para alagaan ako. Para hindi ako... yes, tama. Ay, gusto niya na ma-princess treatment. Oh my God. Nakakamiss kasi. Kailangan niya ng firefighter, guys. Nakakamiss ng princess treatment. Siyempre naman, iba yung feeling eh. Tanong pa. May nagbabalik ng kanyang feelings. Oh my gosh. Well, silent ang isa dyan. Chloe, ikwento mo naman ang iyong love life. Bakit? Hala, ate!
Kwento mo na yan. Wag mo na it. Ilabas, spill mo na yan. Bakit? We're happy. Sana. Oh my gosh. I feel so single. Alexa, please play Happy by Marshmallow. Grabe. I feel so left out. Mapapasaya all na lang tayo sa buhay. Diba? Grabe talaga. Sana all, ate girl. I used to be happy then with someone. Ayun lang. I used to be. Ayun. My first topic na tayo. Ikwento mo na yan. Oh my gosh, ikwento mo na yan. Anong about sa kanya? Feel that basically, guys. Ikwento mo na. Galing lang ako sa breakup from a long-term relationship. Almost 2 years siya. And kwento ko sa inyo yung nangyari sa amin from the very, very, very beginning. Yes. Yan ang gusto namin. Dora, ikwento mo na. So, mahaba siya. So, long story short, platonic friendship kami before. Mag-best friends kami. As in, we treat each other as siblings. Parang girl version niya ako, boy version ko siya. Tapos parang magkapatid lang talaga kami. And then, syempre, dumating sa point na nagka-developan ng feelings. At first, we were trying to hide it kasi ayaw namin masira yung friendship namin. Not until one night, tinanong niya ako, what if itry natin? May nagbabalik ng feeling. Oh my God. May nagre-relapse dito, ate girl. Ate girl, hindi. Pero sige. Tuloy mo yan, girl. Take it. So, ayun nga. He asked me, what if itry namin? Siyempre, umuo ako kasi way back before, nung bago pa kami maging mag-best friends, may small crush na ako sa kanya. Ayun nga. Wow. Stop ko lang yung feelings ko since mag-best friends kami. So, ayun na nga. He asked me, what if itry namin? Tapos umuo ako. Tapos at first, ang sabi namin sa isa't isa is, yes, itry namin but not now. Pero ang nangyari, Naging now. talaga, biglang go na. So, ayun, niligawan niya ako, guys. And then, ayun, naging Ilang kami. months bago mo sagutin niyang si Boy X? Almost 1 year. Ay, 1 year kang niligawan, girl. Almost 1 year. Kasi syempre, gusto ko din makita muna, di ba, kung pure ba yung intentions niya, kung magtatagal ba siya sa akin, kasi baka libangan lang ako, di ba? Ay, wow. Oh my God. Almost 1 year ng ligaw. Sana all niligawan. Sana all pinorsu, di ba? Kala mo lang yan. Hala. So, yun na nga. And then, ayun, naging kami. And then, sa long run, biglang nagkaka-conflict kami. Parang, I feel like, magkaiba lang talaga kami ng way kung paano mag-show ng love sa isa't isa. Like, parehas kami, we feel na parang hindi namin mahal yung isa't isa or hindi ako mahal or hindi siya mahal. Kasi nga, parang di talaga kami compatible. At tanggap ko na yun, guys, na I feel like di talaga kami meant to be. Pero, So, na-lost in communication talaga kayo, girl. yes, exactly. Kulang kami sa communication. So, may cool off bang nangyari o diretso break na? Actually, parang kami, madaming beses kami nag-cool off. Tapos, not until nung August, nag-decide na siyang umalis. Sinukuan niya ako, guys. Kasi, Oh my gosh. Grabe. communicate naman ako sa kanya. Siya lang tong, Siya yung ayaw. Siya yung Yes. parang hindi mo mag-gets kung bakit nagkabiglang nag-decide na maghiwalay sa'yo. Girl, masakit yan.
Nakakagulat nga guys kasi nung nag-decide siya na makipag-break sa akin, doon lang niya nasabi lahat. Yung mga gusto kong marinig way back before sa relationship namin, ngayon ko lang narinig kung kailan makikipag-break na siya. And you know, ang importante talaga sa isang relationship, hindi lang sa love, kahit sa other relationships like family, ganyan. Communication is the key talaga. Yes. Kasi hindi naman natin maunawaan, di ba? Hindi natin mahulaan ang feelings ng isang tao. Exactly. Paano mo malalaman yung concern na sa'yo kung hindi siya magsasabi, di ba? True. Tumatahimik yung isa dyan. Chloe, anong balitang pag-ibig ba? Paano ba nag-start? So, bale like, katulad ni Angel, we started out friends din. Yes, Tas yun. friends. Bakit tumuso ang friends to lovers trope natin dito? Wala bang enemies to lovers? Baka ikaw. Baka sa'yo. Ano hindi? Ikwento mo na kay Chloe muna. Chloe, kwento mo na yan. Sige na. Gusto namin marinig ang lover era ni Chloe hanggang ngayon. Lover! So, yun nga. We started out friends. Tas, biglang one day, di niyo ako pinansin. Sakala ko, Ba't ganyan? galit siya sa akin. Tas, tas after nun, Christmas break. So, ilang weeks ko siya hindi nakausap. Tapos, So, pagbalik that conversation talaga. Like, parang wala talagang conversation. Kahit sa chat man lang. wala. Ayun. Ayun. And then, Sige, ikwento mo na. Den. Tapos, after, pagbalik na ng school, biglang hindi na siya galit sa akin. So, hindi ko magets. Parang, ang mixed signals niya. Tapos, ganun, there are days na papansinin niya ako. Tapos, may days na clingy siya sa akin. Or may days na Minsan hindi niya talaga ako nakaka- papansinin. Minsan yan nakakauriti yung mixed signals ng isang tao na minsan papansinin ka, minsan hindi. mixed signals talaga, no? Ang hirap lang din. Di ba? Ang hirap. Hindi kasi mahulaan, di ba? Tama. Sige na po. Ipaliwanag mo pa. Gusto naming ma-hook. So, after that, since parang ang mixed signals nga, ako naman, na-frustrate ako. Like, ano bang meaning niyan? Like, ba't di mo na lang sabihin sa akin? Kaya yun. Yes, of course, And since- mapapa-question ka, di ba? And since hindi rin ako nakapag-communicate ng maayos, ang ginawa ko, nagparinig ako. Ayan tayo eh. Oo nga, parang gawaan ko na sa yun. Hala. Okay, and then what happened? Yan, nagparinig ako na nagparinig. So, parang And ikaw then- yung nag-first move. Ako ba yung nag-first move? Ay! Napa-question rin siya. Ano nangyari? Nireplyan ka ba niya? Ano ba? Nakaramdam ba ng mga pagpaparinig mo or tuluyang silent lang siya? Nakaramdam siya, pero wala siyang action na ginawa. Ay, all words o action. Hashtag Ay. action speaks louder than words. Tama. Ay. Alright. So, anong nangyari? Tapos, eto na. Baka kiligin kayo Okay. Diyan nga pa Okay. tayo insight eh. Nai-excite ako, girl. So, what happened was, last year kasi, vice president ako ng class. So, basta nagka-conflict sa class namin. Tas, tas I was trying to resolve it.
Tapos, ako kasi ayoko ng confrontation. So, after ko nung pag-resolve, naiyak ako. So, tumakbo ako. Di tumakbo. Hindi, lumabas ako ng classroom. Tas, to cry, to clear my head. Tapos, sinundan niya ako. Tapos, anong nangyari? Tas, yun, nakaupo kami parehas sa stairs. Tapos, doon, we talked about our feelings. We communicated about... Sana all ako dyan. Ay, sana all! We communicated about communicate. the past month or basta yung mga days na mixed signal siya. No. Or tas yung pagpaparinig ko. Kung ano ba yun? Yan. Sana all talaga. Sana all. So ngayon, happy na ba? Yeah. Kayo pa din? Yeah. We wish you Sana we wish all. you well. We wish you well. We wish you the best. Speaking of communication, Isa, kumusta sa love life? May bago ba? Well, recently meron ng bago, pero let's not get too excited, guys. Wag muna tayong mag-expect para di masaktan masyado. Yes, let us not assume. ni ate. Hindi talaga tayo asyomera, guys. Yeah. True. Ang hirap kasi mag-assume, diba? Lalo pag may mixed signals, aminin nyo. Yes. Tama. Kasi in the end, pag lahat ng ina-assume mo or yung delulu things mo, ikaw lang yung masasaktan kapag hindi lahat yung totoo. Unless may straightforward ka, maging direct ka, diba? Magko-communicate ka dun sa tao kaysa mag-state delulo ka or mag-assume, diba? Sa bagay. Take the risk or lose the chance na naman. Ay, Alexa, sorry. play Take a Chance with Me. Bye, Nikki. Sorry. Sorry, di siya nag-take eh. Ay, Akin din eh. Parehas lang tayo. Parang hindi tayo worth the risk. At least naging kayo, diba? Wala, sinukuan niya nga ako eh. Hindi na niya ako pinili. Ayun lang. Diba, syempre, if gusto ka pa nung tao, he will find the way. Magko-communicate siya. Hindi siya yung sasabihin na lang niya, bigla tas aalis na, diba? Diba, Oo, Isa? yes, tama yan. Ikaw, anong kwento? Kata ng task. Oh my. Ano? Ikwento mo na yan. Ano ang gusto niyo bang marinig, guys? Madami akong masasabi. Ay! Ang daming relation si ate, girl. Pero gusto ko malaman yung task. Long story short, I just came from, not really just came from, pero previously, I came from a 7-month situationship. Ako, ayan 7 tayo sa months? situation. Hindi ka pinurso ng 7 months o pinurso ka naman pero hindi tinuloy. Ako ang nang-pursue, guys. Ako ang Oh my God, never settle for less. Grabe, girl. Bakit ikaw nang pursue? Ano bang nangyari? So, ganito na nga. Siyempre, ako yung unang nagka-interest. So, siyempre, ako ang nag-first move. So, Ano bang lahat tayo, iba-iba pa rin ang type natin physically, in terms of personality. Pero ang masasabi ko lang, he's very soft-spoken and magaling siya sa sports. And I think yun yung pinaka nagsa-stand out na traits. Oh. spoken? Girl! No. Wala siya. Okay, ikwento mo na. Sige na, ikwento mo na. So, ayun nga. For
7 months, I was in a situationship. And even though nag-agree kami na we're gonna take it slow, syempre nakakalito pa rin kahit walang label, lalo na pag nagsasabihan na kayo ng mga sweet things, lalo na yung mga, I miss you, ganon. Syempre, that's not casual for just walang label. Diba? Tapos may pa I love you pa yan siya, girl. Oh, diba? So, ayun, nalito na nga lang ako. Kasi, saan ba talaga ako sa puso mo, diba? Saan ba ako sa Lugar. puso mo? Is lang ba or may something na, diba? Ayun, nung pinag-usapan ko na about it, syempre, dun lang niya nagawang tanungin if gusto niya ako ligawan, which is na-appreciate ko naman. Pero, in the end, ako rin yung tumanggi. Kasi, Bakit? Bakit tumanggi, girl? kasi syempre, pag manliligaw, dapat makikita mo yung effort, diba? Dapat maramdaman mo na pinag-e-effortan ka. Kasi kaya nga sila nanliligaw, diba? Oo, true yan. True. In short, di ko siya ganun na-feel kasi syempre pag senior high, madami ka ng responsibilities. Yes. Ang sarili mong buhay you have during weekends. Syempre gusto mo rin magpahinga. You need your alone time. You need to do your hobbies. And wala na kaming time para sa isa't isa. Or at least we couldn't find time for each other na. So, yun ang naging cue ko na it's better to be alone na lang. Which is, it's okay to be single, guys. Masaya ka lang Mas masaya pag single. True. Sarili muna, diba? Pero bukod nga sa komunikasyon, mahalaga pa rin talaga ang time para sa isa't isa. Diba? Yes, tama. Isa yan sa Oh my naging gosh. problem din namin kasi super busy siya sa sport niya, super determined siya sa sport niya, which is, I understand, pero syempre, Nawala na talaga ng time syempre, sa'yo. mag-commit ka sa isang relationship, dapat nandun pa din yung time niya for you, diba? Diba? Oo. Personally did love you, they would find time for you. Yeah, hashtag if they want to, They would. they would. Hashtag love advice number 1 from Isa. If they wanted to, they would. If they couldn't find time for you, they will make time for you guys. Even in the midst of the storm, even in the midst of Yes. busy schedules, Totoo. makahanap yung paraan if they really wanted to, guys. Guys, naiiyak na ako. Hala! Ayan na ang first emotion ng ating... Speaking of past, may naalala ako. Sino yan? Ayan na. Siya pa Sino yan? din, before nung farewell party, parang hindi na kami nagpapansinan. Ay, bakit naman ate Tapos, girl? Pataasan kami ng pride. So ayun, di kami nagpapansinan. Tapos umabot na nga ng last day. Tapos parang ang last kita ko sa kanya noon, nadaanan ko siya sa may hallway. Tapos like na super sad ako noon. Kasi last day na nga, tapos parang hindi kami nag-usap or whatsoever. Tapos parang nagdudusa talaga ako noon. Imagine, mag-best friends pa lang kami noon. Pero grabe yung epekto sa akin. Grabe attachment issues, guys. Grabe yung effect niya sa akin. Na pag hindi kami okay. Imagine, friends pa lang kami doon, naahos ko. Oh, grabe. And then like, magba-birthday kasi ako a few months after nung farewell party. Then, nag-decide ako if I should invite him. Kasi, I'm scared na hindi niya makita yung message ko. Kasi, Yes. since mataas yung pride niya, alam kong baka naka-restrict ako sa kanya or whatsoever. And then, ayun, na pag-isipan ko na, I will invite him. And if ever man na hindi siya magre-reply sa akin, wala na sa akin yun. Nasa kanya na yun. Kasi at least, I invited him. Hindi ako nagkulang na invitahin siya, diba? Kasi Tama. kahit ganun yung nangyari, mag-best friends pa din kami. At least you communicated, diba? Yan talaga important. Na, So, ito na nga. Nag-reply siya, guys! Nag-reply siya. Super yon. Ba't may kinikilig na dito? Kamis lang, guys. So, ayun. Nag-reply siya. Birthday ko na. Siyempre, ako yung una dun sa venue, diba?
kasi birthday ko eh. Then like, siya yung next na dumating. Tapos, ang early niya, super early niya. So, kami dalawa pa lang yun nandun sa venue. Yeah. Tapos, andun, we talked it out there. Parang, in-explain niya yung sa kanya, in-explain ko yung akin. Tapos, like, nakakatuwa lang kasi, nakapag-communicate kami. Tapos, nangingiyak-iyak pa siya nun, guys. Naluluwa-luwa siya. Tapos, parang ako nakita na, parang somehow, na-affected din siya sa nangyari sa akin. Tapos, I really love the way kung paano kami nag-reconcile nun. Siyempre, because of communication. Hala! So, hashtag number 2, love advice number 2, i-take mo na an Angel. Communication is the key. Ay! True. Hindi naman malalaman ng partner mo kung ano yung nararamdaman mo. If gusto mong may mabago siya or parang may concern ka sa kanya, paano maayos yun kung hindi mo sasabihin? Ikaw lang din yung mahihirapan. Tama. Diba? Galang isang relationship kagaya nyo. Ano yung mga relationship goals? Ano yung mga relationship quotes ninyo? Always make time for each other. Love advice number 3, Chloe, take it. Always make time for each other. Ay, grabe. Dapat talaga may time. So, ano nga ba? Balik tayo. Ano nga ba ang mga 3 love advice na matututunan natin ngayon? First, from Isa. Pakiulit nga, pakiulit. So, ayun na nga. Love advice number 1 from this podcast is if they wanted to make time for you, they would. Or in short, if they wanted to, they would nga naman, di ba? True. Number 2. Love advice number 2, Angel. Love advice number 2 is communication is the key. Kahit sa ang aspects ng relationship, communication is important to fix something. Kasi, hindi yan maayos na walang communication, guys. Alam niyo yan. True. Learn from us, okay? Learn. Ay, may pahugot pa siya. Learn from us. Yes, Wow. learn from us. Kasi, ayun nga, if you love someone, communicate. Alam mo, connected siya dun sa first advice, yung if they Yes. wanted to, they would. Ganun din yun. Hashtag the hypothalamus made me do it. Diba? Yeah. Hashtag love advice number 3, Chloe. I-take mo na yan. Hashtag number 3 is always make time for each other. It's one of the few ways that you can feel the importance from your partner and vice versa. Diba? Yes naman. Grabe talagang mga hugang. Grabe, ang lakas love advice hindi galing sa Pinterest quotes, diba? Grabe. Galing talaga sa puso. Galing sa Yes. Diba? Galing talaga sa mga hugot na yan. Yeah, kagaya nga ng episode name natin, say it before my hypothalamus overthinks it. Diba? Relate na relate siya. Relate talaga. So, may naalala, may nag-overthink, may nag-regret. May naalala, pero wala namang umiyak. May kinilig. Siyempre. Ay! Siyempre, Madaming kinilig lalo na yung isa dyan. Okay. Sa tingin ko, dito na magtatapos. I think that's it for Okay, now. thank you. Para may thrill tayo. May next na abangan silang episode from us. Yes. True. Rin kami. So, I think this concludes our episode number 1. This concludes our The Hypothalamus Made Me Do It. And I am your host, Marian Elizabeth De Los Reyes, with Angel Jankan na nagsasabi sa inyo na past is past,
Pero what's important is you learn from it. Diba? Ayos. Okay. Isa. Anong hugot mo ngayon? Dapat gusto ko we end on a positive note. So, ang masasabi ko sa mga listeners, diba? Always love yourself because you wouldn't know how to love others if you don't know how to love yourself. Exactly. Exactly. Truly. At And Chloe. speaking of that, wag mo Yes. na mabubuhos lahat ng pagmamahal mo sa isang tao. Magtira ka sa sarili mo. Exactly. True. Yeah. What is your takeaway for our viewers? And my takeaway for our viewers, the right person will come at the right time. Yeah. Tama. In God's perfect timing, guys. Diba? Trust God. Kabog Kasi talaga. lahat ng happenings is may meaning. Yes. Everything happens Yes, for a yes. reason, and hindi tayo nilalagay ni God sa mga situation na to nang wala lang. True. Lahat may reason. It's either they're making us stronger or ayun nga, parang sineset up tayo para may matutunan tayo and para alam na yung gagawin natin sa next na mangyayari. True. God's perfect timing, guys. Amen. In God's perfect timing, magkaka-boyfriend tayong lahat at tratuhin tayo ng tama. Magkakaroon tayo ng relationship. Boyfriend, girlfriend, anything. Magkakaroon tayo in God's perfect time. Diba? Diba? Yes. Huwag nyo kami masyadong mamiss, guys. May episode number 2 pa to. Babalik Grabe. kami, guys. Babalik kami. Nang mas Di ka Tingnan. tulad niya. Yes. Ay, may pahugot pa siya. So, again and again, thank you for listening to our podcast. Thank you for guesting us. Thank you. so much, Thank you, Maria. guys. Sana okay lang din ang iyong hypothalamus. Yeah, sana hindi Bigyan kayo ng mag-over- direction. sana hindi mag-overthink yung hypothalamus mo. Okay naman ako, guys. Enta nga natin to kung saan pa to napupunte. Let's save everything sa next episode. Bye-bye, guys. Huwag niyo kami masyadong mamiss kasi mamimiss namin kayo. Bye-bye! Thank you, Bye, guys. guys. Bye-bye.